Marami ang nagtatanong kung ano ang naging epekto ng trade ni Lu Dort sa Oklahoma City. Malinaw ang sagot dahil lumabas na ang projected roster at salary situation ng OKC para sa 2026 off-season. Matapos i-trade si Lu Dort sa Atlanta Hawks, ang bagong starting five ng Thunder ay sina SGA, Cason Wallace, Jalen Williams, Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein. Ibig sabihin si Cason Wallace na ang inaasahang papalit sa dating pwesto ni Lu Dort bilang starter. Sa bench naman ay sina Alex Caruso, Bennett Sturts, Nikola Topic, Jared McCain, AJ Mitchell, Thomas Sorber, Kenrich Williams, Aday Mara at Jalen Williams. Ngayon pag-uusapan natin ng salary. Ang projected salary ng Thunder ay $213 million. Ibig sabihin ito na ang kabuuang sweldo ng buong roster. Ang luxury tax ay $201 million kaya lampas na rito ang OKC at kailangan na nila magbayad ng luxury tax. Lampas din sila sa first apron na $209 million kaya mas limitado ang mga pwede nilang gawin sa free agency at trades. Pero hindi pa sila umaabot sa second apron na $222 million kaya may kaunti pa silang espasyo bago maabot ang pinakamahigpit na limit ng NBA. Sa roster mayroon silang 14 guaranteed contracts at 3 two-way players. Eligible na rin si Cason Wallace para sa contract extension kaya pwede na siyang bigyan ng bagong kontrata ng Thunder. Meron ding veteran minimum 6.1 million tax mid-level exception at trade exception na 17.8 million, 11.3 million at 9.2 million dollars. Ibig sabihin nito, may paraan pa rin ng OKC na madagdagan ng players sa pamamagitan ng free agency o trade kahit lampas sila sa salary cap. Sa madaling salita, kahit nawala si Lu Dort dahil sa trade, nananatiling malakas ang OKC. Kompleto ang roster, may sapat pang flexibility para gumawa ng galaw at malinaw na handa sila para sa susunod na season. Samantala, pumirma na si Matisse Thybulle sa Los Angeles Lakers sa isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.3 million. Ayon sa ESPN, malaking dagdag siya sa Lakers dahil kilala siya bilang isa sa pinakamahusay sa depensa at kaya rin tumira ng tres kapag kailangan. Noong nakaraang season sa Portland, naglaro siya ng 30 games, nag-average siya ng 5.8 points, 2 rebounds at 1 assist per game. Meron siyang average siya 43% sa field at 39% mula sa 3-point area na magandang porsyento para sa isang role player. Pero may isang problema dahil sa pagdating ni Thybulle, mayroon ng 16 guaranteed contracts ang Lakers. Kailangan nilang i-trade o i-waive ang isang player bago magsimula ang regular season para magkaroon ng pwesto si Thybulle sa final roster. Sa tingin nyo, sino ang dapat bitawan ng Lakers para mabigyan ng roster spot si Matisse Thybulle?